good. Kung hindi man din ako maging Vice President, okay lang din sa akin. Naku po, hindi na nakayanan, hindi na nakatiis itong si Sara Sayad Lustay Duterte. Bigla hong nagpaalam, ayaw niya nang maging Vice President ng Republika ng Pilipinas. Dapat noon pa. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andres Vlog. Mainit-tinit pa, kalalabas pa lang ho na mainit na balita. Kahit nandoon siya sa kanyang pinagtataguan, itong si Sara Sayad Lustay ay nagpaabot ho ng kanyang biglaan desisyon na ayaw nyo nang maging presidente, maging vice president ng Pilipinas. Kaibigan, isang like sa video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel. Matindi ho, mga kaibigan. Hindi po ito fake news. Unahan ko po kayo, hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na itong si Sara Sayad Lustay ay nandyan ho sa kanyang pinagtataguan sa ibang country. Yan po ang kanyang plan A, may plan B, plan C. Akala ko'y magtatago lang ho ito ho doon. Ba't buhat doon sa kanyang pinagtataguan? Ilang oras pa lang ho ang nakakaraan ay nagpalabas ho siya ng desisyon, statement, na ayaw niya nang maging Vice President. Nako, ay gusto ko muna ang kunin ng inyong panig bago ko ibahagi sa inyo ito. Ano po ang masasabi nyo? Any reaction? Pabor po ba kayo na umayaw na umagbitiw bilang Vice President ng Pilipinas itong si Sara Sayad Lustay? Kaibigan, dyan no sa comment section, karapatan nyo magbigay ng anumang public opinion. Ibig sabihin, dito sa kanyang pagdeklara, desisyon, ayaw niya nang maging Vice President, meaning maliwanag ho, siya ay magbibitiw sa pwesto. Iyan po mga kaibigan, ang ating lilinawin para hindi ho kayo mabiktima ng anumang fake news. Mas mabuti pa, ibahagi ko po sa inyo mismo galing sa bibig ni Sara Sayad Lustay. Ito po, shoutout po sa lahat. Umakyat na raw sa dalawang daan at 15 kongresista ang bumoto para ma-impeach sa Kamara si Vice President Sara Duterte. Yun nga lang, may posibilidad daw na harangin ang paglilitis sa bise pag nakarating na ang articles of impeachment sa Senado. Narito ang aking report. Alam niyo, Baka natakot ito doon siya, no? Mahigit 200 na. Doon po siya hindi nakakaalam. Malapit na hong pagbutuhan para iakyat sa Senado itong impeachment para litisin sa Senado itong si Sara Sayad Lustay. Kasabay ho nitong pagpaalam ni Sara Sayad na ayaw niya nang maging Vice President, ay lumabas siya na mahigit 200 na ang gustong bumoto. Ay sobra-sobra ho yan para paging basihan na iakyat sa Senado. Baka doon ito natakot mga kaibigan. O ito mga taga-subaybay. Yun nga lang, may posibilidad daw na harangin ang paglilitis sa bise pag nakarating na ang articles of impeachment sa Senado. Narito ang aking report. alam niyo naman na hindi ko gusto maging president. Kaya nga ako hindi ko president. Lalo na vice president. So para sa akin, kung manatili ako vice president, well and good. Kung hindi man din ako maging vice president, okay lang din sa akin. Dedma at hindi raw takot na matanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Sinabi niya yan sa gitna ng gumugulong niyang impeachment sa Kamara. Hindi ako parang tulog sa posisyon. Kasi kahit anong posisyon naman, kung gusto mo talaga tumulong sa tao, pwede naman yun. Kumpiyansa rin si VP Sara na walang sapat na ebidensya ang mga alegasyon sa kanya. Kaya noon, inawag niya ulit itong pamumulitika. Ano pa talaga ako
a person who doesn't agree with the administration. Base naman sa konsultasyon sa mga kongresista, hindi Consaro Party List Representative Terry Lidon, umakyat na raw sa 215 ang bobotong ma-impeach si VP Sara. Sikundahan niya ni Team of Party List Representative Jude Asidre. Sa party list block pa lang daw kasi, 47 na raw ang nagsabing bobotong pabor sa impeachment. After the second, the AMLAC, and the third hearings, mas dumami yung, kumbaga kung meron pang nagdadalawang isip, by the second and third, medyo mas marami na. Dumami yung mas na-convince dahil sa ebidensya. Nabigyan na rin ng kopya ang mga kongresista ng Committee Report at Articles of Impeachment ni VP Sara. Sa Lunes, ito inaasahang pagpuputuhan ng mga kongresista sa plenaryo. Pero kung tuluyang ma-impeach si VP Sara sa Kamara, posible kasing may mga tumuto lalo't may mga Ayun mga kaibigan, maliwanag ko. Buhat sa News 5. Hindi ho tayo nagpapakalat ng mga fake news dito. Maliwanag naman ho dyan sa interview ni Sara Sayad Buhat doon sa kanyang pinagtataguan sa ibang bansa. Ang sabi niya, heto, iisa-isahin po natin, himayin natin. Ayaw niya ayaw daw talaga niyang maging presidente noon pa. Talaga namang hindi ka qualified eh. At ang sabi pa niya, ayaw din niyang maging vice president. Nako, mga kaibigan, noon pa. Bakit ka tumakbo ng vice president? Ulitin po natin para sa lubos niyo pong unawa. Ito. Pinapaglilitis sa vice. Ito, inulit ko po. Impeachment sa Senado. Narito ang aking report. Alam niyo naman na hindi ko gusto maging president. Kaya nga ako dito lalo na vice president. So para sa akin, kung manatili akong vice president, well and good. Kung hindi man din ako maging vice president, okay lang din sa akin. Dedma at hindi raw Ayan mga kaibigan, wag po tayo magpauto sa mga ganyang strategy, taktika ni Sara Sayad. Yung kunwari po yan, humihingi ng simpatiya ho yan mga kaibigan. Ganyan ang mga galawan ng tatak Duterte na mga walang kahalaga ang mga pinagsasabi ho para makatulong sa Republika ng Pilipinas. Taktika ho nila yan. Taktika, strategy nitong si Sara Sayad Lustay. Kunwari, hindi siya apektado. Kaya ang sabi niya, talaga namang ayaw ko na maging presidente tumakbo talagang ayaw ko din na maging vice president. Maliwanag ko. Paano? No choice ka. Talagang hindi ka na magiging vice president. Dahil ma-i-impeach ka at mapapatalisin ka sa pwesto. At hindi ka rin magiging presidente. Dahil kalaki po pag hatulang ka, diyan ho sa Senado ng guilty, kalaki po niyan, hindi ka na pwedeng tumakbo bilang president at hindi ka na pwedeng gumawa ng anumang pwesto sa gobyerno. Maliwanag po mga kaibigan, nandyan ho. Kaya nasabi natin na nagpaalam na si Sara Sayad Lustay Duterte na ayaw niya nang maging vice president. Ayon po sa balita na yan mga kaibigan. Noon pa, ang sabi niya noon pa, ayaw niya na. Huwag po tayong maniwala sa mga ganyan. Yan po ay taktika nilang nagkukunwari lamang dahil alam niya na siya ay mapapatalsik bilang Vice President ng Pilipinas. Kaibigan, isang like, isang share sa video na ito. Salamat po.